So ayan. Grabe ang lapok ng gulong. Sige. Pipiri ko ng kamay. Ayaw lubagi. Iana nga bante. Itarong ba aron makatuyok. Yun. Kaya. Hello, welcome back sa ating channel, no? At panibagong vlog na naman tayo today. Is about na naman sa fiber optic cable installation. So ang gagawin natin is iti-trace natin yung putol. Ayan si Go. Hi, good morning. Yan yung travel body natin. At nandito kami sa kasulok-sulukan ng bundok at iti-trace namin. Ipapakita natin, no, kung paano siya gawin. So ngayon nahanap na yung putol pala, nauna na yung team dito, huli tayong dumating na putol wala yung kable, napilo. Ayan, nakita na yung putol pala. Ayan. Andun sa dyan sa puno. Dyan namin tinali kasi walang facility, walang poste to dito. So nandun yung bahay na kakabitan natin. Nandun, tapos andun din yung kabilang putol. So ngayon ipapakita natin sa inyo kung how to splice the fiber optic. So standard, re-readingan pa rin yung mismong doon. Kung meron bang reading. At ang problema pala, walang FIC. Paano to re-readingan? Sige, dito lang tayo reading. Sige, sumpay na lang. Dugtungan na lang pala. Tas dadaan kami ulit dyan sa bahay. Sa baba, kukuha tayo ng FIC. Dahil walang FIC. Pupunta pa tayo ng kabilang bundok doon, sa kabilang side. So we're using 24 feet sa senaryo na to. At yeah, kaya lang naman sa 24 feet. Yung pala advisable sa mga kagaya sa atin na nag fiber of optic, nag FTTH. Kailangan dalawa yung ladder. So isang 28 feet at isang 24 feet. Bakit? Ang 28 feet ay siyang gagamitin for yung mga poste na talagang matatayog, nandun yung mga kable, hindi abot ng 24 feet. At kailangan ng 28 feet. So sige, bundok yon, ito bundok, ito yung mga, ito yung area talaga, wala siyang facility, so ginawa na lang natin ng paraan. And that's it. Ayan yung ating sasakyan. So kukuha lang tayo ng kable
Punta doon. Since pula yung lumang kable, pula din yung gagamitin natin para sa pagtitrace. Gunitin pa yung langga, ikay gunit. Kasi if you fuse yun, I will show you kung how to fuse single core using 60mm double metal na sleeve. Okay, siya nga pala, shout out natin yung ating mga malulupit na mga ka-FTTH. So shout out kay hindi ko ma-memorize yung kay Pastor sa Kalinga Apayao. By next month pupunta tayo ng Kalinga Apayao for the actual installation na din, no? So maraming salamat kay Pastor na nagtiwala sa ating serbisyo. So ititrain natin yung mga team natin. Ayun sila for the upcoming. Yun nga, bibiyahe na naman tayo ng North Luzon. So malayo-layo yun, sa bandang dulo yun ng Apari. So antabayan ninyo. And then we're planning pala to switch the content. I-highlight pa din naman natin yung FTTH, but more on babalik na tayo, magta-transition na tayo dun sa una talaga nating vlog, which is yung car camping o yung travel car camping. At sabay na rin natin yung bawat projects, no? Yung kunyari may mag-deal sa lugar na ganito ganyan, tas sasabay natin yung car camping. Anyway, tuloy pa din naman yung ating pag-discuss ng mga fiber optic. So dadalhin ko yung aking sana Blowity at EcoFlow. Baka naman makakuha tayo ng power station para sa ating power, kasi kailangan ng power para sa ating mga gadgets, equipments, at i-discuss pa rin natin, so on and so forth. Mag-comments lang kayo dyan at i-vlog pa rin natin, dala-dala natin yung ating mga FTTH, kasi nga yun yung pinakang highlight natin sa biyahe natin. So mag-actual setup tayo ng fiber optic system, server, tapos sabay natin sa ating car camping vlog. So magka-camp tayo doon sa lugar, kasi yun naman talaga ang nasanayan namin na content, which is yung car camping travel vlog. But isasabay natin yung FTTH. Hindi pa rin natin iiwan yun, kasi para may masusundan din kayo ng mga guidelines. So gagawin natin yun sa mismong camping na ng area. At kung kunyari Kalinga Apayao, magka-camp tayo doon, nahanap tayo ng campsite, doon natin i-highlight, i-discuss yung mga tutorials natin. At sana Blowity at EcoFlow, sinong mauna sa kanila, yun ang una nating i-carry na brand about sa power station. Kasi yung sasakyan natin, hindi natin masisit upan ng solar panel, dahil ayoko siyang i-set up na car camping car overlanding rig, kasi pag mag-meeting tayo sa clients, yun yung gagamitin natin. Okay, so that's it. Patuloy lang tayo na gumagawa ng mga tutorials. Yung sa mga nahihirapan, takes time. Magre-reply naman ako sa page, at makikita nyo rin yung mga vlogs natin. Sundan nyo lang at all goods. At ngayon, ibabalik na tayo sa ating how to dugtong a single core using 120mm ata ito na sleeve pala. Mali yung sinabi ko na 60mm for nap yun. Ito is malaki siya, so ipapakita ko na. So ayan, inihinang at tapos na palang mahinang, so i-cleave na. Shout out kay FM2 FM20 pala na cleaver. So sigo, yan, tisoy na tisoy yan. Hindi na stress ang mukha, gwapong gwapo na. So lagay sa fusion, Nakatulog na namayos. katulog ng maraming beses. So ito si
Silangga. Praise the Lord, kasama siya sa ating team. So bubuksan yung fusion. Nilinisan mo yan? Nilinisan daw niya. So yan. Tapos ito yun. Kita mo go. Yan yung sleeve na 120mm ata, if I'm not mistaken. So ilalagay yan dun sa mismong kabilang side. Okay, so naglukuhan sila. Signal Fire version 1 AI9. Yung version 2 natin nasa bahay lang. Malalaman mo yung version 1 kasi hindi siya parehas ang kulay sa body ng machine mismo sa kanyang cover. So ayun, kiniklave. Tapos ipapatong naman doon sa kabilang gilid. Okay. Titingnan natin. Okay, tatakpan. Makikita sa screen. Ayun. So na-fuse na. 0.01 dB. Okay. And then hahawakan, kailangan may mga nag-upload, nag-vlog na 2 tao yung humahawak niyan. Sa atin, tingnan nyo, panoorin nyo ng maigi. Ayan, ganyan, ganyan, hindi yan mapuputol. Tingnan nyo. Ayan. So partida pa yan, may nakabalandra pa na kamera. So ganyan lang, isang tao lang. Yun. Pagkapasok dyan, ilagay natin dun sa mismong heater. So yun. Takpan uli para hindi anuhan ng insekto. So ang standard nito is pagkatapos idugtong, kailangan mag-reading dun sa kabilang side ng galing ng nap. Kaso nga lang, wala tayong dalang FIC na ubusan. Hindi ako nakadala, sinabihan ako kahapon pala ni yung team natin, kaso hindi ako nakabitbit. Dadaanan na lang natin. So shout out FM20 Fiber Cleaver by Fuji Tomo. So yung SO9 natin wala na, hindi na siya. Kapag ganyan luto na, tatanggalin yan. 1 minute. Mga siguro ganyan 1 minute after mamatay yung kanyang ilaw. So tansyado na yan ang ating team. So ganyan lang pag fuse, ganun kabilis. So by 1-man team, isang tao lang yung gumahawak, isang tao lang yung nag-fuse. Tumatawa si Go sa isang tao. Very good. Pagkayo. Okay, so tuloy-tuloy pa rin. Lalagyan na ng sleeve. Yan yung sleeve. Yan pala, bago nyo i-fusion, ipapasok nyo muna itong takip nya sa bawat side ng kable. Kalimutan. Oh, talaga standard yun. Kasi pag nakalimutan, hiwain nyo lang itong takip tas ibalik nyo. Pwede ba? Popotolin na naman yung fuse. Sayang. So ang remaining na lang ng fuse natin is hindi makita kasi kulubot na yung cover mula pa nung ayun, all goods. So ganyan lang, isang tao lang ang humawak. Pag may bubbles, ulitin. May bubbles go? Walang bubbles. Ha? Basta makausa. Basta makaisang mura lagi hilaw dire. Wala. Hilaw na? Luto. Luto. So pag ganyan luto ay all goods. Okay? So takpan ng sleeve cover. Kailangan mo nang ugahin. Pagahiin. Patigasin bago ipasok.
Ba't ka tumawag oh? Kailangan patigasin bago ipasok. Mahihain siya sa camera. Shy cam. Shy person, shy type. Shy type. Langga hindi shy type. Shyness. So ganyan lang. All goods. Pagkatapos i-fuse, lagyan ng sleeve, tapos takpan ng gilid, ipatayin yung machine para save ng battery. Kasi pupunta pa yan ng iba-ibang lugar. Okay, tapos ilagay yung messenger. Ganyan lang. Tapos. Okay, tapos dumako tayo sa kabilang gilid. Okay, we're back sa kabilang side na naman to. Same process. Habang hinahanda ni Go yung F-clamp doon para sa tensioning, dito tayo sa kabilang side na naman to. Tapos puntahan natin yung client kung nabuhay ba. Habang inaayos nila to, magra-radyo lang ako using ito. Using Motorola, baka naman. Shout out Motorola. Baka naman magbigay ka ng Motorola din na libre. So hindi to sponsored ha, baka naman Motorola. Ito yung gamit namin, two-way radio, aabot ng 1 kilometer open area. So sa close area nasa 600 siguro, 700 ganyan, depende sa puno. Okay, so magra-radyo lang ako. I-open nila yung radyo din nila dito at ititest natin yung client doon. So yan, same process. At pagkatapos nito ay meron pa tayong pupuntahan din ng ibang area na naman. Matagal na din yun hindi na puntahan. Siguro mga 2 oras na. Tawanin ko. Umismile na si Go. Ganun talaga, kailangan nating turuan yung team ng ganito. Wag nyong ipagdamot yung kaalaman about fusion. Kasi para hindi na kayo maabala. Kayong mga kumbaga tinatawag sa iba na amo, para hindi kayo maabala. So i-share nyo yung kaalaman. So yun, binabalatan na using fiber stripper. So pag ganyan, matigas talaga ang ulo. So kailangan ng cutter. Nice man, cutter. Para yan, ganyanin. Ipakita natin Go. Diskarte Go. So pag ganyan, ayaw ma-strip, ganyan yung gagawin. Humugaw yung kamay mo. Trabahante man. Kugihan. Yan deh. Yan, bibitasin, tapos tutupi kabilang gilid, tapos Saan sa plano mo diha? ikakat. Yan, para lumabas. Kasi pag yung green na yan ang gagamitin yan, wala, pangit eh. Oh, yan, strip. Yun, bilis oh. Parang kidlat oh. Skills, no skills. So yan, FM2 na naman, using FM2 fiber cleaver. So ang problema lang dyan, hindi siya balance, hindi siya level pag ginaganon yung diskarte. Pero wala tayong magagawa kasi matigas ang ulo ng so, yan o, hindi level ba. Pero alam ko gagana yung ganyan eh, kaso science lang yan. So ganun pa rin, ilalagay at i-fuse. Langga, kuhay mo sinilas langga. Pikas, agoy. Sorry. So pag ganyan, ingat, hindi siya talaga nagagalaw-galaw. Okay, so fusing. Ayan. Okay. So na-fuse na. Pila? 0.01 dB. Parehas, tapos ganyan ang hawak. O tingnan nyo, isang tao lang. Ugaw man. Isang tao lang yung gumagawa ng fuse natin. So distansya natin na isang tao lang talaga. Yung isa tagahawak lang ng payong. Yan oh, tingnan nyo. Yun. Isang tao lang yan.
ilagay sa balance yung sleeve, tapos lutuin. So tingnan natin sa version 2 kung kaya niya yung ganun. Katuto kita. Next time, papagpahingahin na lang natin to at relax na lang muna siya. At kailangan ng palitan ng version 2. Tumaya na go, hindi mo tinarapuhan go. Ito. Tumaya na ng maraming beses. Normal lang yan kasi matagal na. Pero kailangan linis-linisan. So relax lang, nandun yung ating travel buddy. Tagahawak ng payong yung isa relax, walang ginagawa sa buhay. Siya yung ladderman natin ngayon. Kasi iti-train pa si Langga for ladder. At ganun pa rin sleeve. Okay, so pag okay na, tatanggalin. At lalagyan ng sleeve. Manood ng maigi, walang kukurap kung ano ang naging resulta. Okay. So ganyan ang paglalagay ng pagluluto pala ng 120 mm sleeve. Yun, lutong luto. Mas luto lagi na siya sa usano. Parehara. Nakala na siya kay init noon. Oo, no, wala pang dito kainit. So yan, hindi kaya mabuliskad yung isa? Hindi pa nakainit? Hindi, nganim to. Yan na to. Sige, fire. So we're using 4K na sa ating action cam para makita nyo talaga clear. So yung mga mahihina ang internet, pasensya, hindi nyo ma-reach yung 4K. Auto man ang YouTube, no? Kung di kaya ng internet ang 4K, mag 1080p. Auto ra. Ganun pa rin. Tataklo ba na? At kailangan huyupin. Happy ang TV yan eh. So lagyan ng sleeve. Okay na ng payong lang. So ganyan. Ganun lang. Tapos lagyan ng cover, sleeve, cover at all goods. Tapos magra-radyo ako, pupuntahan ko yung client. So yan lang, kasimple ang ating mga ginawa. Yan ang team. Kaway kaway, tapos na. Punta naman sa kabilang area. Okay, so pupuntahan ko yung bahay ng client at magra-radyo ako. Iyon yung radyo diha kung nabuhay ba. Kilalakarin natin kasi medyo malayo ng konti. Ganun talaga, pasensya. Ganun ang sistema ng ating trabaho. So sa mga yun pala, sa mga gustong matuto, we conduct actual training ng ating FTTH. Mag-message lang guys sa page. Ngayon medyo hectic yung schedule natin kasi nga may upcoming tayo na 96 core splicing. Siguro nasa mga 80 kilometers. So we are planning to secure 100 km SFP module kung meron ipapagkaloob. Okay, so medyo malayo siya ng konti, distansya ng siguro nasa mga 100 meters. Tingnan natin, okay? Sana may tao. So okay yan, okay na. Okay na, green na, wala na nagbula. Okay, so buhay na. Try natin. There is no river that runs wide as your goodness. There is no mountain that stands tall as your faithfulness. There is no river that runs.
scout natin yung area. Yan, medyo delicades. Ganito kahirap talaga pag ang area ay ganito. Mapapasukan natin. Nandun yung hindi makaya. Di ra makasod ang pick up diri nga puti 4x4. Ug masyata diri ba? Di kasod ang pick up ani. Oh, kasod ang pick up ani. Kasod ang pick up ani. So negative. Hindi kaya ng multicab yung kuan. Pero mura magahi. Ito yung sitwasyon. May bato diri ay. Pero ano po nga, dili na ako. Arangay, okay? So, try susubukan hanggang doon. Wala na ba tayo PC nga taas ha? Ano on? Masod ng pick up dream atras. Sige, susubukan Oh, diha. ng ating team ang sitwasyon. Ganito yung sitwasyon namin. So, yan. Pira lang dito side. So, yan. Grabe ang lapok ng gulong. Sige. Pipiray ko ng kamay. Ayaw lubagi. Iana nga bante. Itarong ba aron makatuyok. Yun. Kaya. Sus. Bila. Buka. Ito yung sitwasyon. Ito ang mahirap sa buhay telco talaga. Hindi ako makadaan par. So, ganito kahirap. Ganito kahirap talaga. So, yan. Ganyan kahirap ang trabaho ng mga telco. So, sinubsob natin yan. Sinuong natin yan. Kinaya naman ang ating maliit na multicab. Okay. So praise the Lord, nakaya niya. Yeah. So ganun. Medyo pahirapan siya ng konti. Pero tuloy lang. Ganyan talaga buhay. Para makita ninyo na literal talagang anong nangyayari sa industry natin. So all goods. Ito yung location ng ating pupuntahan. Thanks God, successful yung ating travel from doon sa baba sa highway despite of the weather condition at road conditions. Narrow road talaga. So okay lang go. Good. Okay, so tirahin natin. Doon tayo sa poste mismo. Yun, natapos na din yung ating repair. At thanks God, glory to God. Kasama ang buong team, nagawa natin. Praise the Lord. So dahil sa tulong ni Lord, pinagdasal natin na maging okay ang lahat. Not totally okay kasi ang taas ng reading ng mainline nasa negative, pila to? Negative 11, but pag maayos na yung panahon, aayusin natin yung mainline. Pila kayo reading na last? Ito ka mo? 7 no? Yung karon negative 11 na. Nagdanda na gina no? Nadaot na na. So merong sira yung mainline, di namin ma-trace kung saan. But due to poor weather condition,
hindi namin pwedeng akyatin ng basta-basta yung mga poste dahil bukod sa madulas, delikado sa electric shock. Kahit complete PPE tayo, delikado pa rin. Kaya next time pag gumanda na yung weather forecast is aabot daw hanggang next week. Sana hindi masira. Pag talagang putol na, hahanapin na natin. Doon na natin talagang tirahin natin. King of health and scars alike. You're the fighting beast and the roaring quiet. Earthly tensions are known by you. So you've brought me comfort before truth, yeah.